Welcome sa third exam level problem ng ES 11. Sa problem na to, given ka ng 0.5 meter long bar placed on the rough surfaces with a block placed on top of it. The weights of the bar and the block are 50 newtons and 25 newtons respectively. The coefficient of static friction o yung μs between the block and the bar is 0.7 while that between the bar and the rough surfaces is 0.10. Ngayon, ito yung mga questions. Draw the FBD of the block. What is the maximum angle theta? Draw the FBD of the system. At yung letter D, what is the maximum distance na ipiplace mo yung block na to such that yung both ends niya ng bar ay magiging in impending motion. So, bago natin simulan yung problem, try nyo muna ng sarili nyo. So, pause nyo muna yung video tapos play nyo pag handa na kayo. Ngayon, yung problem na to, isa sa pinaka mahirap na nakita ko na naging problem sa ES11. Pero try pa rin nating isolve yan step by step. So, simula muna tayo sa A. Draw the FBD of the block. Makikita natin na simple lang siya kasi isang block lang naman at walang forces na nag-a-act. Walang external forces na nag-a-act pala. So, draw natin yung tilted axis. Nakatilt siya parallel sa bar. So, yung angle ng bar, unknown. So, theta lang natin yan. Next, ano yung mga forces na nag-a-act sa block? Meron kang weight. So, W na equal sa, given naman, 25 newtons. 25 newtons. Next, meron kang normal force. At meron kang friction force. So, anong direction ng friction? So, di ba, ang only possible movement lang naman ng block kung magsaslide siya ay pababa. Hindi naman siya pwedeng umakyat sa taas. So, pababa siya dahil sa gravity. Ibig sabihin, ang direction ng friction na equal ay pataas. So, friction, dahil nga nagre-resist siya ng movement, pataas yung friction. Equal sa μs times n na equal din sa 0.7n dahil yung μs natin given na 0.7. So, yung mga unknowns dito, yung theta at normal force. So, two equations, two unknowns gamit equilibrium equations. So, next, letter B, solving for theta. Meron kang summation of forces along x. Meron kang 25 sine theta minus 0.7n. 25 sine theta, dahil theta rin na yung angle na to, minus 0.7n equals 0. Summation of forces along y naman, meron kang n minus, ito, 25 cosine theta equals 0. Sa second equation, summation of forces along y, pwede mo na agad i-isolate yung n. So, n mo equals sa 25 cosine theta. Next naman, yung 25 cosine theta na ito, pwede mong i-plug in sa first equation para maging iisa na lang yung unknown mo. 25 sine theta minus 0.7n na equals sa 25 cosine theta equals 0. So, pag ganyan, yung mga sine theta, cosine theta, ang gagawin lang dyan, shift solve. Pwede yung ma-solve gamit shift solve. So, ang gagawin, 25 sine theta minus 0.7 times 25 cosine theta equals shift equals or alpha equals solve or alpha equals 0. Tapos, ang gagawin, shift solve. So, bigay ka ng initial guess mo na angle, 45. Gawin natin 45. Tapos, check natin kung masasolve niya. Ang angle na nakuha niya ay 34.992 o gawin na lang natin theta equals 35 degrees. Next, i-draw daw natin yung free body diagram ng system. Pero since sobrang careful mo dapat mag-draw ng free body diagram ng system, ito, dinawin ko na ang buong solution. So, sa free body diagram ng system, makikita mong sa block, meron kang forces ng kanyang sariling weight at force ng block na 25 newtons.
So, kung papansinin nyo, bakit walang friction sa block na to? So hindi ko in-include yung friction dahil naka-incorporate na siya sa weight. Pansinin nyo na, di ba, yung weight ng block, kung i-draw ulit natin yung mga forces, kung titingnan ulit natin yung mga forces na kinokos ng bar sa block, meron kang normal force at meron kang friction force. Kung ita-transfer natin to equal and opposite in magnitude sa bar, makikita natin na yung normal force directed sa axis na to, sa inclined axis na to, at yung friction force directed sa axis na to, ang magiging resultant nila ay yung mismong weight ng block. So, incorporated na dyan yung friction force, 25 newtons. Next naman, syempre, yung self-weight ng bar, which is 15 newtons, given na din. Ang susunod nating aalamin is yung direction ng friction force. Makikita naman natin sa mismong figure na paano ba sa tingin nyo mag-i-impending motion yung bar. So, dahil sa block, makukuha nyo by intuition na ang pag-ikot ng bar ay clockwise. So, pag ganito. Kasi parang imposible naman umikot siya ng pag ganito, lalo na't ganyan na yung orientation niya. I-maximize mo pa yung D. Ibig sabihin, mas bibigat pa itong side na to. Pag ganun talaga ang direction ng motion ng bar. Ibig sabihin din nun, ganito yung mga directions ng normal force at friction force sa bar. So, dahil nga clockwise ang direction ng motion ng bar, sa left end niya, dahil pataas yung direction ng motion, ang magiging direction ng friction force ay pababa. Sa right end naman ng bar, dahil nga pababa ang direction ng motion, ang direction ng friction force niya ay pataas. At syempre, yung direction ng normal forces ay perpendicular sa surfaces kung saan ito nakalagay. Next naman, syempre, pwede nating isolve dahil nga dalawa lang naman yung unknowns natin, N1 tsaka N2. At dahil nga yung friction forces, pwede siyang i-represent as multiple of the normal force. Pwede nating isolve yung N1 at N2 gamit equilibrium equations. So, summation of forces along X, ganito lang siya. I-pause nyo na lang yung video para i-confirm na ito yung tamang sagot. Tapos, summation of forces along Y, ganito naman. Tapos, two equations, two unknowns gamit cycle. Ito yung mahanap, ito yung ma-solve yung equation. So, ito yung value ng N1, ito yung value ng N2. Next naman, para mahanap yung maximum distance, D, kung saan mo i-place yung block such that magiging impending motion yung both ends ng bar, gagawin lang, magmo-moment ka, magsasum ka ng moment along either points. So, either A o yung B para makancel yung either unknown. Either para makancel yung N1, makancel, o kaya makancel yung N2. So, ang mangyayari dyan, dito, nagsum tayo ng forces along, or nagsum tayo ng moments along A. So, ang mangyayari, ito yung mga forces na mag-act, yung weight ng block, yung self-weight ng bar, at yung normal force dahil sa surface na to, at yung corresponding friction force niya. Ito yung magiging equation mo pag nagsum ka ng moment. Tapos, solving for D, makukuha mo na yung D ay equal sa 0.3046 meters. Ang ibig sabihin nun, sa 0.5 meter na block, pag ilalagay mo yung block, or sa 0.5 meter na bar, pag ilalagay mo yung block at 0.3046 meters along its length, yung both sides niya magiging in impending motion. Pero, yung system, yung block at saka yung bar, hindi sila gagalaw. Pero malapit na silang gumalaw at 0.3046 meters.